Hey, what's up, users? We hope that you're doing well wherever you are in the world. This is your boy, Jazzy G, and I am with... Kipay, Amayamoy, and welcome na naman nga sa another episode ng aming podcast na pinamagatang You and Us Podcast Season 2. Ang podcast na hindi lang puro kami, kundi pati kayo. Ang bida. Yes Eh. naman! Episode 10. Yes. Ay, nawawala ako. Nawala ka. Kinain ka Sorry. na background Oo, kinain ako ng background ko, diba? Speaking of background, bagong back Yes. yung hair mo ngayon. Kahit walang kulit. Yes. Charot. May ka doon May Yes, bagong pilit. gupit. Ang Kipay, bagay ba, Jessie G? Bagay naman, para kang yung character sa weightlifting fairy. Ang pangalan nun? Perry? Perry. Si Kim Bok-joo. Si Kim Bok-joo. Oh, di ba? Ang saya naman. Kasi sinasabi nila, pag nagpagupit ka, it's either broken-hearted ka or may pinapa-impress kang tao. So, which is which? No. Wala. Wala. It's for my hair. It's for myself. What? Taray self-care. Yes. Self-care. Well, speaking of self-care, merong guest na magbabalik na kung saan pinatunayan niya nga importante ang self-care kahit may makaaway siyang ibang babae. Yes. Dapat protektahan ang sarili kahit maraming mangyari sa buhay-buhay. Yes. Ganyan. Priority dapat ang self. Sarili, Ayan. yes. Well, ano pa nga ba itong guest na to? Siya ang nag-look sa episode niya sa pinakaunang posisyon sa ating podcast. True, very true. Nag-number 1. Number Grabe. 1 ng Milya Milya. Ang number 1 import guest natin ay walang iba kundi si Tingle Bell. Tingle Bells! Hello! Welcome back. Welcome to back, me. Tingle Bell! Kamusta Yes. ka naman? Yes. Hindi naman ako makapaniwalang nag-number 1. Parang hindi Wow. naman yung totoo. Bet na bet nila yung mga kwento mong lunok-lunok. Yung... Oo ba? Ewan ko ba? Dudumi ng mga ng mga isip. Okay na yung lunok-lunok kaysa mas dumami yung populasyon natin dito. Tama. Aray. Tama ba? Hindi ako lumulunok eh. Wow! Bago tayo magsimula sa kwento mo, yung Mm. kwentong maririnig ng mga users today is continuation ng number 1 trending episode natin nung season 1 na kung saan after niyang maka-Harvard ng lalaki, ano ang mga naging side effects sa mga ginawa niya. May kikwento Lakas mo niya. kagamot. Side effect. Harvard talaga. Oo. Harvard talaga. Oo. Ayan, pero bago tayo magkwentuhan, isang bagong pakulo or isang bagong game ang ating gagawin. Since singer nga tayong tatlo, Wow! ang gagawin natin ay tungkol pa rin sa kanta. Pero ang Ooh. pamagat ng larong ito ay letter mo, sing mo. Ang letter mo, sing mo, kakanta ka gamit lang ang isang letra. So for example, letter A, kakanta ko ng A, 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 Tapos, hulaan A. namin kung anong kanta yan. Correct. So, Okay. wala pong question, clarification, violent reaction. Totoo ba? Baka mamaya pag game na, kapaan na naman Oo. Okay, game. Mauna na ating guest for today, ang number 1. Number 1 import, Tingle Bells. Letter T. Oh my Hilig mo God! sa tea, ah. Ikaw hilig mo Favorite Mahilig sa T. Aba, nagsisearch pa to Ay, ako. Umaltab-altab pa. Ikaw talaga kakanta, auntie. Ano? Any clarifications? Violent reactions? Sana yan yung mga classmate mong Yun yung uuulang pero hindi niya alam yung gagawin. Oo lang. Pero kunwari naiintindihan. Oo. Eto. Ano ba yan? Nakaka-mental block talaga itong mga gantong games.
Ikaw na nga magde-decide ng kanta na may mental block ka pa, ano? Magpapahula ka na lang, ha? Na may mental block sa sariling kapasidad. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Easy on me, Adele. Oh, Taray! panis. Nakita ko nag-isip Musically pa si Justin. inclined. hindi ko mahulaan. Siguro wala sa tono. Oh, next. Wow. Hindi, kasi nakafocus ka dun sa T. Oo nga pala. Sige, go. Okay. Letter D. D for Mm. dog. Mm. Wait lang. Hala, parang na mental block din ako. Parang na mental block din ako. Anong kanta, 'di ba? Wait lang. D. D 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 D. Tatawa ako. Ano ba ni Justin Bieber yan? No. Parang closer yan. We are never getting Oh, closer. that's Kung na right. tono yun, ha? Hindi yung kanta. Ha? Melody Hoy, yung... Walang lyrics dun, eh. Hoy, gago! Yung DDD, the mattress Yeah, oo that nga, you oo. stole. Okay, Bakit okay, pa? sige. Letter S. Oy, S. For snake. Oo, ang dami natin dyan. Ah. Ang dami natin kilalang ganyan. S, 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 S. S, 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 S. Isa pa. Ano yun? Ito pa. Isa pa nga. S, 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 S. S, 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 S. S, 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 Buuin mo S, nga. S, 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 SS, Social Security System. Gaga. Ano ba yan? Tayo na wala nakahula. Gusto Di- ko nang bumitaw. Parang ang layo, Josie G. Tong- Alam ko ng Tagalog yun eh. S, 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 S. Okay. Now I get it. Oh, wala yun na nga, nakapag-icebreaker na tayo, nakapag-energize na tayo and all. Eto na, Tingle Bells, kumusta ka naman? Nasaan ka ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo? Masaya ka pa ba sa relasyon na meron ka? Sagutin mo lahat ng yan sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Charot. Pero sagutin mo yun. Gusto kong malaman naman yung mga tanong. kung masaya ka ba sa relasyon na meron ka ngayon. Yun munang unang tanong na gusto kong sagutin mo. Oo naman. Sobrang saya ko naman ngayon kung nasan ako ngayon. Hmm. Happy naman. Siyempre may mga may mga Mhm. time na yung mga problema sa buhay, mga normal na mga problema lang na ina-encounter natin sa buhay biglang mag-asawa. Mm. Ay, as a married couple. Pero kini-carry naman. Nalalagpasan naman. Yun naman ang importante, no? Yes. Nalalampasan sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Wow, very religious! Eto na, panahon na to ni Tingle Bells para ilathala lahat ng mga kwentong nangyari makatapos siyang lumunok at makaharbat ng bagong lalaki. Ayan, simulan na nga natin. So sa mga users, nabanggit ko nga kanina na ang ikikwento ulit ni Tingle Bells ay ang part 2 na ng kanyang pagsabak sa relasyong tinatawag na situationship. Kung naaalala nga nyo sa nakaraan, maaalala mong si Ka-work ay may jowa at si Tingle Bells naman ay may jowa rin. Pero dumating sa point na si Ka-work nakipaghiwalay sa jowa niya para nga ma-harvat si Tingle Bells. Nagpa-harvat naman si Tingle Bells. Correct. Ganun na nga yung Perfect. nangyari. Pero Yes. hindi alam ng karamihan na yung jowa ni Ka-work ay gustong makipagbalikan kay Ka-work. So ano nangyari pagkatapos nun? Para mas madali nating ikwento ang mga bagay-bagay, papangalanan natin si Ka-work na Patrick. Patrick! Parang feeling ko perfect na yon kasi Oo. ka-work lang naman eh. Oo. So, Sige, go. pangalanan natin si Ka-work na Patrick. Tapos, yung ex ni Patrick, pangalanan natin Cristel.
Klaro po ba tayo doon, mga kaibigan? Klaro, Kuha. klaro. Kuha. Klaro, okay. Go. Okay, go. Ano ang ginawa ni Patrick nung gusto makipagbalikan ni Cristel? Ayaw niya na. Ayaw niya na talaga noon time na yun. Kasi nga, si Cristel yung una talagang gustong makipaghiwalay nun kay Patrick. Pero parang nagbago yung isip ni Cristel. So ngayon, si Patrick naman na yung gustong makipaghiwalay. Tapos ngayon si Cristel gusto naman niya makipagbalikan. Parang ganun. Gusto niyang mag-reunite ulit sila as a couple. Kasi nga meron Mm-mm. silang bagets din. May Tapos, bagets sila. oo, parehas kami may bagets na time na yun. May mga bagets na kami noon. Oh. Bago pa silang magkahiwalay, no? Bago pa ako makilala ni Patrick. Kinuwento sa akin ni Patrick na gusto niya, napapakasalan niya na dapat si Cristel. I mean, nagpo-propose na dapat siya kay Cristel. Kasi Sana nag-ask na all. siya sa friend niya kung ano yung sing-sing bibilin, ganyan-ganyan. Oh my Tapos nakilala God. niya ako. Tapos Oh, ang pumasok ka ganda sa mo. eksena. So, Okay. parang na-hold back. Tapos kasi parang talamak na yung pag-aaway nila kasi nga long distance sila. Medyo na-guilty rin ako ng time na yun, no? Hindi ko naman din kasi alam na gusto niya na palang mag-propose dun sa babae prior to him knowing me that time. Mm. So, ang nasa isip nila parehas is hiwalay na sila that time. Kaya yun na yung time na naging kami ni Patrick. Unang naghiwalay si Patrick at si Cristel. And then, after nilang maghiwalay, mga after a week siguro, nakipaghiwalay naman ako dun sa kay Joshua. Mm. So, yeah. So, parehas na kami magkahiwalay-hiwalay. Wala. Free na kami. Siguro bigyan lang namin ng time na tsaka kami mag-public. Pero wala pa kaming Oo. wala pa Humupa kami talagang lahat, planong kumbaga. i-public yung relasyon namin. Hindi naman kami ganun katigas yung muka, diba? Na after breakup, Onti lang. ilang days lang meron na agad na bago. Parang yun. Oras nga lang eh. Halata naman nila yun. Mukhang may foul play dito Ano yun? Mm-mm. Biglang nag-text si Cristel. Sabi ni Cristel, nandito kami ngayon sa bus ng anak mo. Pupunta kami dyan ngayon. So, nasa probinsya kasi sila. Tapos ngayon, nag-text si doon sa kay Patrick na pupunta na daw sila, sa biyahe na daw sila papunta dito. Shocked kami parehas Ano kasi yun, sa Manila? naka-live-in na kami noon eh. Nasa Manila kami. Live-in na kayo. Tapos di ba nag-break sila. Pero live-in na kayo. Napag-desisyon nyo mag-live-in agad. Bago pa yung magkahiwalay, magka-live-in na talaga kami. Nag-live-in na kami. Okay, wait lang. So, hindi pa kayo hiwalay ni Joshua, tapos hindi pa si Patrick tsaka si Cristel magkahiwalay. Magka-live-in na kayo. Medyo nagli-live-in kami, oo. Medyo. Oo, ang sagot. Oo, parang ganun. Ayan. I mean, ganun ka gusto ko namin yung companion ng isa't isa. Na parang, Mm-mm. though pares kami ng workplace, ewan ko, parang, yun yung time na, yung peak ng, paano ko ba sa Tagalog? Yung Peak pusok ng damdamin ng, nyo. yun. Oo, gusto namin magkasama kami lagi. Yung time na papunta na nag-text na si Cristel na papunta na silang Manila. So, na-tense kaming dalawa. Kasi hindi namin alam kung sila dediretso. Kung dediretso Mm. sila sa apartment, saan ako uuwi ako? Kailangan kong mag-empake. May mga gamit ako doon sa loob ng apartment. So, Kailangan kong i-pack lahat. mahahalata. Oo, so Oo, ang ginawa nito mahalata. ni Patrick, naghanap kami ngayon ng transient na malapit doon sa apartment. So before pa dumating si Cristel at saka yung si baby niya, doon na sila dumiretso, doon na sila nagstay. Kaya pala siya pumunta dito kasi extreme yung urge niya na magkabalikan talaga sila. Kasi isipin mo, binahe niya pa yung bata. Ilang oras yung biyahe? 8 hours to 10 hours ang biyahe. Ilang taon na si baby that time? Parang one. Oh my God, dagdag. Less, almost one, parang ganun. OMG, Basta ang bagets hirap. pa. Tapos, medyo na-hurt ako. Siyempre, magkasama sila, tapos knowing na hiwalay na sila, di ba? Tapos, si Cristel, gusto niyang iayusin. So, ngayon, nandun na sila sa transient. So, after shift, dun dumidiretso si Patrick, instead na dun sa apartment namin. Hindi alam ni Cristel na may jowa si Patrick. Hindi.
Hindi Ay, niya alam na hindi. kami na yun. Since doon siya umuuwi, si Patrick, every shift, nag-chat ako sa kanya, tapos sinabi ko nga, yung endearment namin, endearment, tapos, Mm. I love you, ganyan. Nakauwi ka na ba, ganyan. Not knowing na iniwan niya pala yung cellphone niya doon. Tapos si Cristel, pinakialaman yung cellphone. Ngayon si Oh Cristel no. nag-chat. Anong I love you? Asawa to ni Patrick. Ganon. Oh Ganon. my Hala. So, God. ito po yung pinakatanga-tangang sinabi ko. Sabi ko, sorry, wrong sent. Gago. Perfect. Bet ko yun, wrong send. At least kasi, endearment, hindi yung pangalan ni Patrick yung nakalagay. So, Mm. pwede mo pa siyang Oo. sabihing wrong send. Talaga ba sa Oo. Messenger? Buti sana kung phone lang yun. Naniwala ba si Cristel na wrong Syempre, send? naniwala si Cristel. Ang ginawa pa ni Cristel, nag-fishing pa siya. So, nangyari, sinabi ni Cristel, anong wrong sent? Tanga ka ba? Gumano siya. Sabi niya. Sabi ko, nag-English pa ako. Sabi ko pa, I'm sorry, didn't notice. Gumanon pa ako. Talagang pinanindigan ko yung the wrong sent ako. Pero kasi si Crystal, may idea na siya ng endearment namin, kung ano yung endearment namin. Kaya, Mm. alam niya na yun. Parang ganun. Tapos ngayon, Oh. nag-fishing pa siya. Sinasabi niya, kagabi ko pa nababasa yung convo niyo. Eh, hindi naman kayo magka-chat kagabi. So, nag-fishing siya. Tapos tinatawagan niya na ako. Ngayon, nag-send siya sa akin ng voice recording. Okay. So ito yung recording nung after mahuli ka ni Cristel. Oo. Okay, Ayan play yun. natin. Tangina mo, sino kang babae ka? Ha? Tangina mo ha? Alam mo may anak ka ta sa tangina mo talaga. Hahanapin kita, tangina mo. Putang ina mo, wala kang hiya, wala kang hiya. Tangina mo talaga. Makakapatay ako ng tao dahil sa iyo eh. Tangina mo talaga. Akala mo hindi ko malalaman ha? Mahiya ka sa balat mo ha, may anak at asawa si alam mo yan. Alam mo yan, babae ka rin. Alam mo yan. Itigil mo na yung kahibangan mo ha. Itigil mo yung kahibangan mo. Kung ayaw mo ipahiya kita sa lahat ng tao. Alam mo may anak kami. Alam mo. Kung may awa ka ba, hindi mo ito gagawin sa akin na anak ko. Alam mo yan. Kaya ngayon pala, please, itigil mo to. Itigil mo na. Oh my God. Ramdam mo yung pag-iyak, Mi. Oo. Yun OMG yun. ka. Oh my God, ramdam na ramdam ko siya. Parang ipapatulfo na kabit, ganun. Tapos ganun yung bungad sa'yo. Halatang walang rehearsal. Yung Galit galit na siya. galit siya. Galit Galit talaga na siya. galit talaga siya. Yung Galit talaga siya. umiiyak talaga. Anong reaction mo doon, Tingle Bells? Siyempre kinabahan ako. Ang bilis ng kabog ng puso ko. So, hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. So, ngayon, ang nangyari is, inamin ko na. Sinabi ko, naghiwalay na kayo, di ba? Sabi ko, gano'n. Kinonfront Sabi mo ko, na so, siya. oo, Mm. inamin ko na. Tinatanong niya pa nga ako kung may nangyari sa amin ni Patrick. So, hindi ko na yun sinagot para hindi na rin siya gano'n na ma-hurt. Pero, for sure, alam Mm. niyo naman na yun. Parang sinabi ko sa kanya doon sa message na, hiniwalayan mo na siya. Sabi ko gano'n. Siya ba sinabi ko, hiwalayin na kayo bago pa maging kami. Mm. Ang sagot niya kasi sa akin, inaayos namin yung sa kanila. Relasyon nila. Sabi ko, wag siya maging unfair kay tas ginagamit niya yung bata. Sabi ko, wag mong gamitin yung bata. Ganon. Ang hirap kambihan ni Tingle Bells sa sitwasyong ganun. Oo. Di ba? Mahirap. Kasi alam niya eh. Alam niya Oo. na mali in the first place. Pero kasi, ang for sure naman nasasabihin niya, wala, nagmahal lang ako eh. Sinabi ko yun sa kanya na hindi ko siya inalit ko ng basta-basta. So, binalik niya sa akin yung sagot na yun. Sinabi niya, kaya inaayos ko yung sa amin. Kasi nga, kaya kami nandito, gumanon siya. Kasi mahal ko nga si Patrick, gumanon siya. Ang sinabi kasi sa akin ni Patrick, please know na ikaw yung mahal ko, ikaw yung pipiliin ko, pero kailangan kong magpakaama sa anak namin. Ganun siya. Naintindihan ko. Siyempre, ano ba naman Mm. laban mo dun sa anak, di ba? So, sinabi ko, Totoo. don't choose. You choose the kid. Parang ganun. Akala ni girl, okay na sila. Pero meron kaming agreement ni Patrick na hanggang katapusan na namin yung relasyon namin. Na hanggang katapusan na Hanggang yung relasyon namin. katapusan. Oo.
Oo, para akong, syempre, Anong para hanggang akong katapusan? hanggang katapusan na magsasama. Hanggang sa nakaalis na si Cristel, ganun. Tapos, nung nakaalis na si Cristel, tuloy pa rin naman kami, magkasama pa rin naman kami doon sa apartment. Siyempre, nasa isip ko hanggang katapusan na lang yung relasyon namin. Iniisip ko yun ang iniisip, tas iyak ako ng iyak. Hanggang sa, hindi naman nang tuloy. Yung hanggang katapusan. Ang sinabi pa sa akin ni Patrick, hindi ko malang magets kung bakit nagsistay ka pa sa akin na alam mong kami na ulit ni Cristel. Oh my God. Nahihirapan lang ako sa sitwasyon natin. Nahihirapan akong magsinungaling kay Cristel. Parang ganun. Yung sinabi niya. Hindi kasi siya magaling na liar eh. Parang naging other woman na naman ako. Sinabi niya sa'yo na bakit di niya alam bakit nagsistay ka pa since nga Oo. Kasi nagkabalikan sila. Pero bakit hindi niya nagawang magdesisyon for himself na i-let go ka? kaya nga nagsusorry siya sa akin. Kasi hindi niya nga ako napanindigan. Di ba nag-usap kayo na hanggang katapusan na lang yung relasyon nyo? Kung hanggang katapusan na lang, then nakipagbalikan si Patrick kay Si Cristel. Cristel. Bakit hindi nag-end yung sa inyo? Paano nyo napag-decide na hindi na lang natin tatapusin? Anong kagaguhan yun? Yun. Anong kagaguhan yun, 'di ba? Yun din yung tanong ko kanina. 'Di ba Mm-mm. sabi ko sa'yo, bakit hindi makapag-decide itong si Patrick on his own na tapusin yung sa kanila since nga Oo, nagkabalikan or nagkaayos si Cristel and si si Patrick. Patrick. So, Totoo. they're both the problem. Ako yung problema. Ako yung problema doon. Kasi ako yung nagpupumilit. Alam mo yung eksena na Mm. kukunin ko yung mga gamit ko tapos uuwi ko sa bahay pero nagsistay pa rin naman ako doon. Parang gano'n. Sinasaktan ko yung sarili ko. Parang gano'n. Ako yung nagpupumilit. So parang dumating sa point na pinagsisiksikan ko yung sarili. So, okay naman sa kanya. Sa tingin mo ba naawa siya kaya hindi kanya ni-let go? Oo, siguro. May ganong part. Or hindi niya kayang sabihin ng direkta na, uy, umalis ka na, parang gano'n. Kasi, Ayaw kanyang bitawan din. Dalawa rin oo. kayong may mali. Tsaka, I mean, may problema kung ganun. oo, parehas kami. Kasi siguro kung umalis na lang ako, as in, sinunod ko yung katapusan, wala na siguro talaga. The heart wants what it wants talaga kasi ang eksena mo rin kasi dito eh. Yes. Kaya nga. Ito para makapunta tayo sa isang kabanata ng kwento. So hindi na Mm. kayo naghiwalay. Oo. Nagkaroon ba kayo ng arrangement na kabit ka lang muna? May mga ganong salita ba? Wala namang ganung arrangement. Parang hindi na lang yung tinatopic. Parang ganun. Ah. Siguro, Pero yun yung nafe-feel mo ba? Nakabit ka? para, oo. And may nangyayari ba sa inyo? Oo. Syempre. May nangyari ba sa kanila ni Cristel? Oo. Oo, pag umuwi siya. OMG! Pero, oo. Tuhog-tuhog po. Tuhog-tuhog lang. Tuhog. Threesome na lang kayo, di ba? Baka hindi niya carry. Ni Cristel. Uy, palaban Baka- talaga si ate oh. Wala ba? Lumulunok yan Medyo eh. parang mahinang-mina lang siya. Ah. Oh, Cristel, mahinang nilalang ka daw. Paano Mm. ba yan? Paano? Showdown naman daw dyan. Lunok challenge. Lunok challenge. Kidding aside. So, imagine mo, uuwi siya. Tapos, syempre hindi maaalis sa isip mo, wala, nangyari sa kanila, gano'n. Oo. Meron ba or wala? Kaya minsan parang hindi ko na lang inaalam. Ah. Hindi mo na lang inaalam. Support. Sige, next chapter tayo. Kasi alam naman natin, kami ni Kipay, alam naman namin na magkasama kayo ni Patrick. Sa ngayon, kasal kayo ni Patrick. Paano dumating sa point na nakapag-decide si Patrick na iiwan niya na si Cristel? Ay, talagang nag-decide na siya noon kasi nagiging toxic na si Cristel. Hindi ko kasi matandaan kung ano yung mga story niya eh. Basta parang nagiging irrational siya. Tapos, kung sino-sino nung chinachat niya na tinatanong kung kami pa ba, ganyan, or So hinuhuli pa rin basta, kayo kahit okay na sila. oo, Okay. oo, nanghuli pa rin siya. Tapos, basta lagi silang nag-aaway na, no? Hanggang sa ginagamit niya na yung bata yun kasi yung, alam niya yung parang weakness ni Patrick. Siyempre, mahal na mahal niya yung anak niya.
Mm. Tapos ayun, hanggang sa nag-decide na lang siya na siya na yung talagang makipaghiwalay. Ang dami nga akong may question eh. Bakit di niyo ayusin? Sayang naman. Mas maigi nang makipaghiwalay ako kaysa lumaki yung bata. Nakikita niya hindi ko na love yung mami niya. Tapos, lagi kami nag-aaway. So, Hmm. ayun. Ganun na Hmm. nag-start na hiwalay na sila. Ito yung tanong ko kasi napag-alaman ng aming team Team. na naging friends Oh. kayo ni Cristel. Hmm. Paano nangyari yun? Ayun. Naging friends talaga kami ni Cristel. Kapapanganak ko lang pala. Tapos, may naka-install pa rin na tracker dun sa phone ni Patrick. Tapos, Ikaw ba nag-install nun? yes, As a detective, ha? medyo makapangyarihan yung tracker na yun. Malalaman Hmm. mo lahat ng activity sa phone. Nung uuwi si Patrick ng probinsya, may balak silang magkita. So, syempre, tangay na, kasal na kami noon. Tapos, buntis ako. So, parang, sampal sa akin yun. Diba? Na, Hmm. babalik siya kay girl. Tapos, kumbaga, magkakaroon ng other woman. Pero si girl ulit. Si Crystal ulit. So, ano ba? Ay, bakit ganon? Tapos, ayun na nga. Kinonfront ko sila, si Crystal, ganyan, na, you're really into married men, ah. Gumanon ako. Anong napapala mo sa ginagawa mo? Sabi ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin is, now you know the feeling. Gumanon siya. OMG! Oh my God, sinampal ka. Binalik sa'yo, back to you. Oo, binaktoyo ako. Tapos sinabi niya, nakakataas daw ng ego. Gumanon siya. Ha? Wow! Sabi ko, ang tapang mo naman. Sabi ko, gano'n. Tapos ang sinasabi niya pa is, tinetest niya lang daw si Patrick kung kakagat. Pero hindi naman daw niya intention na i-meet dun sa pupuntahan nila. So, sino tayo maniniwala, di ba? So may meeting place. Yes, may meeting place sila. So hanggang sa, ayun nga, kinonfront, hindi natuloy yung pagkikita nila kasi nga, nalaman ko na ganyan-ganyan. Alam mo, parang instinct yun. I-check ko kaya tong track. Tapos, hindi nga sila nag-uusap sa Facebook, pero other means sila nag-uusap, which is sa SMS. Eh, hindi nila alam na sobrang makapangyarihan ng tracker. Kasi, it can track lahat, as in text, Oh. calls na inbound and outbound recorded yun. So, ikaw alam mo madadamay at madadamay yung bata kasi sa ginagawa nyo. Kasi, anong magiging result nun? Alam ng lahat na ako yung pinakasalan, di ba? Tapos, Hmm. ganun yung magiging eksena na magkikita ulit sila. Hanggang sa, ayun na, natapos na yung issue na yun. Pero, may time na umuwi si Patrick ulit ng probinsya. Tapos kasama niya yung anak ko. Parang sinama niya. Para maging at ease, siguro. Mm. Banding-banding sila. Nagkita sila. Pero kasama yung bata. Yung anak niya. Doon kay Cristel. Inunblock ako ni Cristel. Tapos nag-message siya sa akin. Nag-send siya sa akin ng mga pictures nung anak ko. Tapos anak nila ni Cristel. Ni Patrick. So, yung sinabi niya mag-truce, parang hindi naman exact words na truce, pero parang ayusin na for the sake of the kids, ganyan. Kasi nakita niya siguro na nag-enjoy yung dalawang bata na magkasama, ganyan. So, naiintindihan ko. So, ako, oo, okay sa akin. Para siguro, maging at peace na lahat. So, doon na nag-start. Hanggang sa chika-chika kami, ang mga kung ano-anong mga pinagkukwentuhan namin. Naging mag-business partner pa kami. 'Di ba? So, Grabe. ayun, dun na nag-start. Alam mo, marami nga nagugulat na maging mag-friends kami ni Crystal eh. After ng tsikahan nyo, after ng reconciliation mo between you and Cristel, ano pa yung nangyari? May mga bago bang nangyari? May iba bang kababalaghan? Or after that, Wala naging na. After harmonious nun, na? wala na. Naging harmonious na. Wala na. Sin, nakat na lahat. Promise. Wala na akong Ibang maisip na babae, wala. nangyaring iba pa. Bukod kay Cristel, walang ibang Wala. babae. Sure ka dyan? Wala na. Tawagin mo si Patrick Sure ngayon. na ako.
Natutuwa ako na sa dami ng pinagdaanan nilang tatlo, nagkabati rin sila sa huli. Oo, naging Kasi magkaibigan isipin pa mo nga. naman kung, naging mag-business partner pa ka. 'Di ba? Kung iisipin mo kung parang ang labong maging magkaibigan, yung ganong like sa story na ganon. Correct. 'Di ba? Sobrang labo talaga. Oo. Actually, di ko rin in-expect. Nafi-feel mo ba na walang tension between the two of you? The both of you, Na yeah. walang Sa, plastikan? sa ngayon? Oo. Sa ngayon? Hindi bukas. Charot, go. Ay, Ano ba? nag-iisip. Parang hindi naman. Parang wala naman. Pero parang may mga time. Pero hindi naman kasi kami lagi magkasama eh. Pero parang lagi siyang pa-show off. Ganun. Na, Mm. oh, Na I'm better than ganun. you, ganon. Oo. Hindi, Parang ganun. baka hindi niya sinasadyang parang ganun yung maramdaman mo. Baka ganun lang talaga siya as a person. Ganun talaga siya sa person. Bakit mo ba Personality niya kinakampihan talaga. kipay si Cristel? Hindi naman. Siya, Magkaugali ba kayo? panggalit kayo ginamit, charot. Wala lang. Syempre, kahit na ganun, gusto nating makita yung good in every person. Ay, Wow. taray. Very matured ka dyan. Mhm. Ay, Yes. hindi. Doon tayo sa magulong buhay. Eto na lang, para ma-close off tong episode na to. Siyempre wala akong maia-advise kasi hindi ko naman na-experience yan. Wala naman ako sa ganong posisyon para mag-advise and Oo. kineso. Ikaw ba, Kipan, may mga ganyan ka bang eksenang gustong i-share? Wala. Wala. Never naman ako naging never ba? Wow. We never know. Abangan sa susunod We na never know. kabanata. Baka naging kape tayo once in our life. Charot. Na hindi mo alam. Hindi, lang. OMG, first time ko isi-spill. Nagkaroon ako ng jowa na may anak. So, parang nararamdaman ko yung naramdaman ni Tingle Bell, no, na umuuwi si Guy dun sa babae. Kasi nga, dahil sa anak, hindi mo alam kung ano yung nangyayari, clueless ka sa nagaganap. So, yun, nakarelate ako doon. Yun. Anong ginawa mo sa mga panahong yun? Overthink. Malala? Overthink lang. Malalang Oo. overthink talaga. Kasi hindi naman sa wala kang trust. Pero Mm-mm. syempre kasi, iba pa rin kasi may anak sila. Ganun. Nung nag-start kayong mag-date or maging kayo, alam mo na ba from the get-go na may Yes, Junakis na siya? may Junakis siya. Tinanggap ko kasi he told me na hiwalay sila, na sa bata na lang talaga. Ganun. So ako, tinanggap ko. So let's see kung saan tutungo. Ganon. Wala. Kasi tinago sa kanya yung bata. Parang low-key relationship, ganyan. Pero pag nandun siya, hindi siya nag-update. Ako, syempre, overthink yung dala sa akin, no? Syempre, hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Ganon. So, Ba't di siya nag-a-update? yun ang hindi ko alam. Hindi ko na tinatanong. Sinasabi na lang niya na hindi ako makakapag-update kasi uuwi ako dito, uuwi ako sa anak ko, ganyan-ganyan. So, ako, Nagsasama sige, sila go. sa bahay. Oo, sa bahay ng girl. Alam ba ng girl na may bago siyang jowa? Yun yung tanong. Yan ang di ko alam. Oh my Yan God. ang di ko alam. Feeling ko hindi. Kasi kung Oo, kung feeling- alam, syempre, mag-update yun. Oo. Ganon. Mm-mm. So, feeling But ko hindi unless alam. gusto niya talagang ibigay yung full attention niya dun kay Bagets. Sa bata, oo. Yun din, yung minsan, iniisip ko, pero yung pag-overthink ko. Alam mo yun? Mas nangingibabaw, ganun. So, pinili Kasi ko na pwede rin lang naman yun tapusin. no? Na yung full attention niya. Since minsan lang naman ba sila magsama? Minsan Oo. lang. Bakit mo naisipang tapusin na lang? Is it because It's because of the constant overthinking na hatid sa akin ng relasyon. Hindi na siya maganda for me. Hindi siya Wow, healthy. heart eh. Hindi siya healthy, pero I'm Oo. still healthy. Ayan, Tingle Bells. Well, thank you Yun. for sharing that stories. Yeah. Kahit paputol-putol yung internet, medyo naitawid naman natin. So, ako na bahala sa editing dito. No? Yeah. Kaya mo na medyo yan. medyo madugong editing ang gagawin ni Josie G Correct. dyan. Feeling ko magdadabing True. ako nito. Di ba nasa okay ka naman na posisyon ngayon, maayos na, napagdaanan mo na lahat ng madugong pwede mong mapagdaanan sa family, sa relationship and whatnot.
ano yung mai-advise mo sa younger self mo and sa mga users na nakikinig ngayon na baka pinagdadaanan yung pinagdadaanan mo? Ano yung mga Hmm. gusto mong sabihin sa kanila? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa younger self ko. Hindi rin naman pwedeng sabihin ko nga na pinagsisihan ko yun. Kasi yung naging ending nung mga nangyari is okay naman sa part ko. Advice ko na lang din siguro sa mga manonood, mga users, Mga at sa users. mga kabataan pa. Wag na lang siguro silang pumasok sa ganong sitwasyon. Wag mo nang pakomplikahin siguro kung hindi mo kayang i-handle yung situation. Sa mga users siguro, wag na lang din nila siguro i-try. Kapag alam nilang may, ayun, sabit or Hmm. involved na sa ibang family, may Committed. family na, in short, wag na lang mag-committed, wag na lang talaga. Lalo na kapag kasal. Ayun lang naman, wag na silang kumamit. Short Sa but mga kabataan simple. na. Kasi pwede kang kasuhan din dun eh. Yes. Adultery. Ayun lang nga, sa gustong sabihin lang talaga ng Tingle Bells, eh, Dahil choppy siya. dahil choppy siya, ako na lang ako na lang magtatapos ng episode at saka message niya kasi unstable na naman yung connection niya. Siguro, maging strategic sa mga bagay na gagawin when it comes to Yes. pag-ibig kasi hindi lang pwedeng puso at puso It's at not always libog the at libog. heart. Correct. Yes. Use your Yes. mind. Use your Mm-mm. brain. Always. Lalo na kung hindi lang kayo yung involved, lalo na kung may ibang tao pa yung involved kasi mahirap talaga, di lahat talaga madadamay. So, di ba? True. Dapat kinokondemn natin to si Tingle Bells, dapat pinipersona non grata natin Oo to. nga eh. Very, ano yan? Pura Vega ba yun? Pura Luca Vega, oo. Ayun. Ayan, well, thank you so much, Tingle Bells, for sharing this Thank very you. fruitful episode. Sana naman ay Yes. hindi ito ang last na pag-guest mo. And sana naman next time, may maganda kang internet connection, no? Oo. Ayan, Kipay. Well, bago tayo magtapos, wala muna akong ma-shout out. Pero salamat muna. Ayan, well, thank you so much sa lahat munang nakinig at sa lahat ng nakarelate sa toxic Filipino culture namin. Grabe naman po ang pag-ibig at love at support na binibigay nyo para sa amin ang mga share, mga comments ninyo. Sobra, Oo. sobra. Lalo na dun Yes. sa pasalubong reels natin. Ang daming Oo nakarelate. nga. Ang daming nakarelate. Grabe. Almost 4,000 views po ang ating pasalubong reels. Di ba nga naman po? Iba naman. Ang Nice. daming nakarelate. Salamat. Ito, galing kay Edward Hufana. Ang sabi niya, tama naman na hindi obligado, hindi rin natin makikita sa ibang bansa yung ganyan. Yan yata yung tinatawag na kulturang Pilipino na namumukod tanging Pilipino lang ang gumagawa. Hindi rin naman masama na hindi mawala. Hindi naman obligadong mong gawin kung gusto mong gumaya sa ibang kultura. Kaya nga merong bilihan ng mga abubot sa mga pasyalan dahil sa kultura natin na ganyan. Wala akong nakikitang masama sa kultura nating Pinoy na pasalubong. Huwag galit. Sa akin lang naman, ang pagka-Pilipino ay hindi lamang nakikita sa dugo. Good day sa lahat. Oh. Good day. Maraming salamat sa komentong iyan. Mula kay Farida Lourdes Amping. Hindi kami laking probinsya at wala sa amin ang kulturang pasalubong, though appreciated much naman. Kasi may nabibili na dito sa SNR or Landers or IKEA. IKEA. Paano ba diba? Wala sa choices. IKEA ng imported. Ang importante makita yung tao at kami pa ang magpapakain sa kanya. Sana all! Masakit yung probinsyanong relatives na ilang taon tumira sa'yo at tinulungan mo ng buong buo, then mababalitaan mong umuwi, pero hindi man lang sumilip sa iyo. Ang sakit. Parang wala kaming masasayang pinagsamahan. Feeling ko wala siyang kasabik-sabik na makita kami samantalang 2 taon siya ditong nag-aral at pinakain ng walang bayad. Anong katwiran niya? Wala daw siyang pasalubong. Aray! Na parang nagmukhang kaming pasalubong.
Pero pinatatawad na namin siya, though yung pagmamahal at pag-aalala na tulad ng dati, biglang nawala. Okay na naman ang buhay niya. Yun ang mas matimbang. Ay, nawala ako. Yun ang mas matimbang, wag na yung aming damdamin. So basically, ang sinasabi dito ni Miss Farida Lourdes Amping ay kahit wala nang pasalubong, ang importante ay makita o maramdaman ang presensya nung taong umuwi. Correct. Yun. Ayan, tama. Ang daming nakarelate. Well, salamat po sa lahat ng mga nag-comment, nag-shares, nag-like, and nag-heart po sa reels namin. Kaya naman, kipay para sa mga bagong comments sa bagong topics na gusto nilang talakayin natin. Saan nila tayo mahahanap? Go ahead. Ayan, ipapromote ko na nga aming social media accounts. Unang-una ay ang Facebook page namin na UNO Stories. Please follow, like, and share. And ang aming tambayan ng users, kung saan you can post anonymously. Yan ang aming next episode ay manggagaling sa aming Facebook page. Again, na tambayan ng users. Our Instagram as well is UNO Stories, TikTok, UNO Stories, and YouTube, UNO Stories, Josie G, and Kipay. Don't forget to subscribe. Ayan, go na nga Josie G for our streaming platforms. Perfect. Ang galing mo dun ha. Wala masyadong buckle ha. Pagaling ka ng pagaling ha. Ayan na I know, nga. right? Ang ating streaming platform sa kung saan mahahanap nyo ang aming podcast, both Spotify and Apple Podcast. Search nyo lamang UNS Podcast, Jazzy G, and Kipay. Please also click the bell button para updated kayo sa bagong lapag namin na episode. We release episodes every Friday po kung hindi po busy ang aming schedule. And of course, please give us 5 stars po. Mahanap nyo po yung 5 stars na button pag nag-open po kayo ng Spotify or Apple Podcast using your phone. Hindi po sa computer, sa phone po mismo. Ayan, Yes. para naman sa Gmail account natin, saan sila pwedeng mag-send, including brands na gustong makipag-collab with us. Yes, sa mga gustong mag-send ng stories so walang access sa Facebook, you can always email us at unostories@gmail.com. And sa mga brands na gusto makipag-collaborate, again, unostories@gmail.com. Yes, perfect. Ayan, well, thank you so much, users, for tuning in to another episode of our podcast. Sana may napulot kayong aral, lalo na sa mga taong nasa relasyon. This has been your host, Jazzy G, and I am with... Kipay, amayamoy. At maraming salamat nga na naman sa pakikinig sa aming bagong episode dito lang sa podcast na pinamagatang You and Us Podcast Season 2. Ang podcast na hindi lang puro kami. Kundi pati kayo. Ang bida. Ay, to. Pa-horror. Whisper challenge. Pa-November na kasi. Oo. Thank you, Ayun. guys. Thank you for listening. Bye. Wow.